Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Raw Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. At ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay mga aral ng pagpapakumbaba. Ito po ay part 2 ng ating pinagbulay-bulayan kahapon. At ang batayang talata ay masusumpungan po sa Filipos 2:5-8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Salamat at purihin po ang ating Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Na magpakumbaba ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabautismo kay Juan Bautista, siya'y itinaas naman ng Diyos Ama at idineklara walang bahid ng kasalanan. Wika sa Mateo 3:17,
At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Dalawang major characters sa Biblia na may kinalaman sa gawain ng Diyos na pagliligtas sa kasangkatauhan ang nagpakita ng pagpapakumbaba. Ang naghanda ng daan, si Juan Bautista, at ang pinaghandaan ng daan, yun po ay ang ating Panginoong Hesus. Mula sa kanilang halimbawa, itinuturo sa atin ang mga sumusunod. Una po, ang pagpapakumbaba ay katangian ng Diyos. Nasa Diyos ang lahat ng karapatan upang maging mataas, ngunit sa kabila noon, pinili niya ang magpakumbaba. Kung ang Diyos ay nagpakumbaba, walang dahilan para hindi natin ito magawa. Tayo'y hinahamong magpakumbaba sa mga sandaling may dahilan tayo para magmalaki. Tayo'y inaasahang magpakumbaba sa mga sandali ng ating pagtatagumpay at karangalan. At sa tuwing tayo nagpapakumbaba, ipinapakita natin ang ebidensya na tayo ay nilikhang kalarawan ng ating Diyos. Pangalawa po, ang pagpapakumbaba ay ipinakita ng hayagan. Nagpakumbaba si Juan Bautista sa harapan ng mga tao. Nagpakumbaba ang Panginoong Hesus sa harapan ng publikano, bagamat ang pagpapakumbaba ay hindi sinasabi, ito'y ginagawa ng nakikita ng mga tao. Kapag kasi sinasabi mong ikaw ay nagpapakumbaba, nawawala ang katangiang iyon sapagkat ipinagmalaki mo na ikaw ay mapagpakumbaba. Ngunit kapag ginawa mo ang isang humble act, na hindi mo ito ipinagmamalaki, ito'y nagiging mas authentic, sincere, and truthful. Sa pangatlo po natin, ang pagpapakumbaba ay umaani ng katumbas na pagpapakumbaba. Humility begets humility. Kapag nagpakumbaba ka sa iba, susuklian din ito ng pagpapakumbaba. Sa kabilang banda, kapag nagmataas ka, pagmamataasan ka rin. Aanihin mo kung ano ang iyong tinanim. Sunod po, ang pagpapakumbaba ang susi sa pagbubukas sa mga durungawan ng langit upang ibuhos sa atin ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. Marami po ang nakalaang biyaya sa atin ng ating Diyos at ang susi upang bumaba sa atin ang mga biyayang ito ay ang pangingibabaw sa atin ng pagpapakumbaba. At isa pa po, ang pagpapakumbaba ay umaakay sa atin upang ibalik ang lahat ng parangal kay Kristo. Siya ang dapat laging naitataas at napaparangalan. Kapag po ang halimbawa ng Panginoong Hesus ang laging nating iniisip, hindi tayo makakaisip na magmalaki. Kapag ang ating sarili naman ay kinumpara natin sa iba, baka nga doon tayo makakita ng puwang upang tayo ay magmalaki. Ngunit kung ihahambing natin ang ating sarili kay Kristo, wala tayong magiging ibang opsyon kundi ang magpakababa. Ang pagpapakababa ang isa sa requirements ng Diyos upang tayo ay maging dakila sa Kanyang paningin. Wika sa Micah 6:8, "He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God." Sa huli po, ang pagpapakumbaba ay umaanyaya sa pagkilos ng banal na Trinidad sa ating buhay. Sa kasaysayan pong ito, ang Panginoong Hesus ang sumailalim sa bautismo. Ang Diyos Ama ang nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang Diyos Espiritu Santo ang bumaba kay Hesus sa anyo ng isang kalapati. Kung tayo ay magpapakumbaba, kasama natin ang banal na Trinidad, ang tatlong persona ng iisang Diyos. At maraming salamat po sa ating Panginoong Hesus sa mabuting halimbawa na dapat nating tularan at ipamuhay. Panginoon, maghari ka nawa sa aming buhay upang ang kababaan mo ang aming makita sa bawat isa. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin para kami magbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa reminder na magkaroon kami ng katangian ng pagiging mapagpakumbaba. Ikaw Panginoon ang humawak sa aming mga puso. Tulungan mo kami Panginoon na mawala ang pagmamalaki sa aming mga
sarili at sa aming mga puso, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nagtatrabaho, nag-aaral, at maging gano'n na rin sa mga kapatid namin na nananatili sa kanilang mga tahanan, Panginoon, para gawin ang kanilang mga tungkulin. Tulungan niyo po kami sa lahat ng aming tatahakin sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon, at ilayo niyo po kami sa lahat ng mga karamdaman. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na ngayon ay nakikipaglaban sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Hawakan mo po sila, tulungan niyo po sila, Panginoon, na magkaroon ng kagalingan, Panginoon, sa kanilang nararamdaman. Patuloy kaming lumalapit at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Puri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. At a friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod. Salamat po. Thank you.